Si Kristo ay muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. So bahagi yun, tayo ngayon, tulad na ipinamanig natin sa pasimula ng banal na pagdiriwang ng misa, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay. At itinalaga ng simbahan ng ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay linggo ng mabuting pastor. Si Jesus ang mabuting pastor na ipinamanig sa atin sa ating Ebanghelyo mula kay San Juan, the whole chapter 10 of St. John ay tumutukoy sa mabuting pastor. At sa ikalawang pagbasa sa aklat na pahayag na tumutukoy na ito yung pastulan na wala ka na hihigit pa. Bahagi yun para sa mga Israelita, may idea sila ng pastor kasi bahagi ng kanilang kultura. Tayo, ang pinapastor natin ay baka, kalabaw, kambing, kakalutik. Ewan ko lang kung may nagpapastor pa ngayon ng mga bibi, mga pato. So bahagi yun. Pero para ko sa mga Israelita, madali maisipan nila yung idea ng pagpapastor at ang mga tupa. Yun yung imahe na pinamamanig ko sa ngayon sa araw na ito. At ipinapahayag natin si Jesus ay mabuting pastor. Pinahayag siya na tayo ay mapabuti yung kalagayan. Pero hindi lang para makita natin na si Jesus ay mabuting pastor na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kapahamakan. Naganahin sila na kung saan ang pagnyaya ng Panginoon natin na naway makatulad tayo kay Jesus na mabuting pastor. At sabi mo ang tamang-tama, bukas at tayo ay boboto. Kaya nga maganda yung bahagi na ipinamanig ko sa ating Ebanghelyo, yung ugnayan ng pastor at ng tupa. Yung mga nakita natin sa Ebanghelyo, isa naman nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So, nakapakinig na ba kayo sa mga meeting di abanse ng mga kandidato natin? Alam mo kung isang kasi yung meeting di abanse, idea lang yan, kaya nagpunta yan sa meeting di abanse. Kapag nagpunta ka sa grupo ni A, kay A yan, kasi nagpunta sa meeting ni abanse ni A, dapat pinupuntaan natin yung mga meeting ni abanse para mapakinggan natin yung bawat isa para magkaroon tayo ng tinatawag na informed decision. Bahagi mo, hindi lang yung damdamin. Ngunit magkaroon din tayo ng informed decision. Nakikilala ba natin yung mga kandidato? Kahapon may nagsabi sa ating Father, 4 pa lamang na kandidato sa konsihal yung kumamay daw sa kanya. Iba pa rin yung dating kapag kinakamayan mo yung mga butante. Bakit? May kahit pa paano tulad ng pinamanig ko sa Ebanghelyo, nakikilala ba natin? Nakikilala ba na pastor ang kanyang tupa? O nakikilala ba ng mga tupa ang kanyang pagiging pastor? Kaya po, sana bukas ay maliban mo sa iyong informed decision, yan na mga yan ay tapos na ngayon ang pangungumpanya
iboboto ang isang ipagpasalamat natin ng isang pamamaraan na buhay panglipunan na tayo ang pipili ng taong ilulugtog natin sa mga posisyon ng lipunan ginagalawan natin. Kaya po, hinigitahan ko po yung lahat ng mga kandidato sa araw na ito na kahit kung paano ay makita natin sila. Ako particular yun, hindi ko lang kilala lahat ng kandidato. Pero nawa ay magkaroon din tayo pagkilala at pangalawa, hingin natin ang biyaya ng Espiritu Santo. Magdasal tayo. Sino kaya sa mga ito ang tingin natin ay makatutulong sa atin? Bagaman po yung ikalawang pagbasa sa aklat na pahayag, ano yung pinahayag? Yung pastulan na hindi na magugutom ang mga tupa, ang pastulan na hindi na maguhaw ang mga tupa, ay sa langit yun. Pero at least, sabi nga natin, tayo bagay patungo doon. Tayo ba'y gumagawa ng pamamaraan na may angat natin ng ating buhay tungo sa kaligtasan. Kaligtasan mula saan? Sa kahirapan, sa sakit, sa mga problema na inaharap natin sa daigdig na ito. So yun po, ipanalangin natin. Tayo, manawa ay makapili tayo ng mga kandidato na itulong natin sa eleksyon bukas. Ang iba kong diocese ay may using social media. May mga ibang diocese na naglagay ng kanilang mga preference. Tulad ng ibawa sa Senado, ang diocese ng San Pablo ay wala po nilalaan. Kayo po ang pumili, pero ang hinihingi ng simbahan natin, magdasal tayo, humingi tayo ng tulong ng Espiritu Santo. Pangalawa, bahagi yun ng pagkilos ay dapat din natin pagpasalamat kapag pinag-usapan natin yung mabuting pastor ay meron na tayong bagong papa. So tayo magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang ating bagong papa ay ipinanganak sa Amerika, pero bahagi yun siya ay naging pari bilang kasama ng Order of St. Augustine. Kung si Pope Francis ay kasama sa Nagismis, Iswita, yung ating bagong papa ay Order of St. Augustine, OSA, ang tawagin namin. At siya ay naglaan ng panahon sa Peru. Saan ang Peru? Latin America. May mga santo tayo na galing sa Peru, tulad ng San Martin de Porres, Santa Rosa de Lima, mga Peruvian yan. So bahagi yun na nakita ko natin. Ipanalangin din ko natin, ang kinuha ng pangalan ay Pope Leo XIV. Katagalog, ang tatawag natin sa kanya ay Leon ika-14. O kasama na sinasama natin ngayon sa ating pamapagalangin sa banal na misa na everyday na tayo nagsisimba kapag narinig yung salitang Leon. Tumutukoy yan sa ating bagong Santo Papa. Ipanalangin natin ang ating Santo Papa, lalong-lalo na ako ngayong bahagi ito sa pagdiriwang ng mabuting pastor, yung pagdaigdigan araw ng okasyon. Ating ipanalangin din ang lahat ng mga nagpapari, mga pari, mga religyoso. Pag sinabi natin religyoso,
Ito yung mga sumapi sa congregation. Katulad ng OSA, congregation yan. Kasi hindi lang upali yan, may madri yan. At may kung tawagin natin third order. So, isama natin sa panalangin lalo-lalo na para sa araw na ito. Nawa, makita ko natin na marami sana tumugon sa panawagan ng Diyos. Pangatlo, ipanalangin din po natin ang ating mga nanay. Ngayon ay ipinagdiriwang ng ating bansa ang Mother's Day. Kaya tayo magpasalamat sa mga nanay sa pamagitan ng kanilang pagiging tunay na nanay. Sila rin ay mga pastora, no? Sila din ay mga nagpastor sa atin, sa pangangalaga sa atin. At inihin namin sa tulong ng mahal na Birhen Maria, ang ina ni Jesus, na nawa ay magampanan nila yung kanilang tungkulin. May ayos na pangalaga sa loob ng tahanan na kung tutusin ay doon tayo namulat sa mga pangunahing kahalagahan ng bagay sa daigdig na ito. Kasama na dyan yung ating mga paniniwala at pananampalataya. Bahagi yun na isama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga nanay. At pang-apat, isama natin yung ating mga PPCRB, volunteers, na bahagi yun na inulog natin. So, muli po yung ating second collection ay para sa kanila. So, yung panahon na ilalagay nila para po sa pangalaga ng ating balota. Kaakibat ito ng lahat ng mga bugante. Nawa ay tayong gabayan ng Espiritu Santo at hininagin natin na tayo ay tulay na umuugit hindi lamang ng kasaysayan. Ngunit isang kasaysayan na magululong sa atin na makita natin na yung mga iluluklok natin ay nawa kayo ang iluluklok natin ay mga mabubuting mga pastol na patuloy na mga ngalaga sa atin bilang kanyang mga tuwa.